Nagkaroon ng tatlong Supreme Court decisions na tungkol sa impeachment. Nandyan yung Francisco decision sa Supreme Court, nandyan yung Gutierrez decision sa Supreme Court, and itong kailan at napakalinaw na decision on the impeachment of Vice President Vice President Sara Duterte. Napakalinaw na ang dinescribe na Supreme Court at sinabi nga nila na of course political yan, of course legal yan, pero kailangan natin respetuhin ang saligang batas. Kailangan nating respetuhin ang proseso na idinikta ng saligang batas ukol dito. At hindi pwede yung ganyan na pwede bang maghain ng una na peke para lamang mailigtas yung isang opisyal ng gobyerno under an impeachment proceeding. Hindi rin pwede na pag nagsabay-sabay, sasabihin mo yung dalawa hindi pwede. Hindi, inalaw yan. In fact, that decision, if I'm not mistaken, came from the Francisco Supreme Court ruling that multiple impeachment complaints within the 10 days na sinasabi na sa Ligang Batas, pwedeng pagkaisahin yan at ayusin ang desisyon o ang ruling ng Committee on Justice. So, ito lahat malinaw. In fact, pati yung rights o yung karapatan ng sina-charge. Now, for example, in this case, the President, hindi sinasabi na pwede lang namin iakyat ang impeachment. Magpirmahan kami at sabihin impeach ng Pangulo. Hindi. Binibigyan siya ng pagkakataon para sumagot. Tinanong din ako kanina dyan, MJ. Actually, nag-usap kami ni Congressman Saldico through an intermediary. Hindi ko na sasabihin kung sino, hindi ko na sasabihin kung paano kami nakapag-usap, pero malinaw dun sa nabanggit niya, willing siya noon sa Blue Ribbon Committee na magsalita at kung magkaroon ng impeachment case at siya'y pagbibigyan ng magsalita, which is allowed by law, which is allowed by the rules of the House, pwede naman yan yung may Zoom, ay willing siya magsalita upang bigyan pang ng substansya, substance yung binabanggit namin na corruption at yung delivery niya ng pera. Sa balita ko kanina, pag-uusap pa lang kayo eh. O ngayon, ano na ang latest, sir? Yes, MJ. Katulad ng sinabi mo, siyempre mag-uusap pa rin kami kung ano yung mga hakbangin na gagawin namin tungkol dito sa ginawa na hindi pagtanggap ng Office of the Secretary General ng House of Representatives. Alam mo, MJ, siyempre may kanya-kanyang opinion kasi. In particular, ako personal, sinabi ko na nga, ba't pa ako hahabol sa Lunes ayaw na nga nilang tanggapin. Legal naman yan, constitutional, nasa House Rules, na ministerial ang pagtanggap dapat ng Kongreso. Kaya nung sinasabi siyempre yung mga ilang kasama, may kanya-kanyang opinion, sabi nung hindi, mag-apply pa rin. In fact, ang Makabayan Group, I understand, mag-apply pa rin. Ang sabi ko, okay, naiintindihan ko, pero personal, medyo, kasi ako nga, ang feeling ko, the fact na ginawa nyo to sa amin, na binlock ninyo yung Makabayan and binlock ninyo kami na supposedly ministerial hindi naman kailangan SecGen yun Hindi naman kailangan deputy SecGen yun, yung opisina lang ang tumanggap ng reklamo at impeachment complaint at i-refer nila sa Speaker's Office, padala nila batay sa Ligang Batas. Parang ang pakiramdam ko, hindi ako masyadong kumbinsido na may mangyayari pagka nag-apply kami sa Lunes. Bakit? Kadahilanan na katulad na sinabi ni Attorney Garcia, inuna na nga nila na-refer na yung unang impeachment case nandun na sa Speaker's Office. Pagdating ng Lunes, ilalagay na nila sa order of business yun. Pag-uusapan sa Committee on Rules, ilalagay na sa Committee on Justice. Yun ay first referral. So yun lang ang aking pakiramdam. Ayokong sumama dun sa moro-moro. Ayokong sumama sa script nila. Na hindi sasabihin nila, hindi. Ito na yung unang impeachment complaint at nahuli kayo. And to be clear about this, MJ Admar, ang first day ng session based on the Constitution, sinasabi sa Ligang Batas, 10 working session days is only on Monday. Nagkataon lang talaga, nag-file kami before the resumption of the session. So ito, MJ, ang isang bagay na pag-uusapan pa rin namin, magkakaroon kami ng desisyon, magkakaroon kami ng pagkakaisa kung ano hakbangin ang aming gagawin. Opo, 'di ba kung ang House of Representatives ay kinakatawan po ang damdamin sa loobin ng kanila pong mga nire-represent sa sa mababang kapulungan, gaya po ng mga party list, lalo na yung mga district representative.
Pero naiiba yata kung ang ano ngayon, ang tunada ngayon, kumpara po sa mga nagdaang kongreso. Kung maaari niyo po bang ikumpara nung panahon po ninyo bilang Spice Boys at nung bago kayo nakabalik recently lang sa I think 18 ba 'yon? 18 Congress, 17 Congress ba 'yon? Kumpara Yes, po MJ. sa Alam mo, 19 and 28 Congress. yes, MJ, Admar. Alam mo, ang sitwasyon kasi natin ngayon, napakalinaw na may problema tayo sa korupsyon. Napakalinaw, nagsalita na si Yusek Bernardo, Director Alcantara, si Saldico, ang Pangulo, gumagawa pa ng report tungkol dito. So para sa akin, napakalinaw na may korupsyon. Ang tanong na lang, sino ang accountable? Ang sinasabi namin, ang Pangulo, bilang Pangulo, siya ang gumawa ng budget, siya ang nagagawa ng unprogrammed allocation, siya ang gumawa ng maraming bagay. Maging ang pag-aresto sa Pangulong Duterte, nandyan yan doon sa impeachment case namin, maging doon sa importation ng sugar na sinasabi namin, maging doon sa pagtanggal yung diversion ng pondo pagmula sa pangunahing proyekto katulad ng Metro Manila Subway, yung Paray Guimaras Road, yung North and South Rail. Lahat ng to, sinasabi namin, may involvement ang Pangulo. Ang punto lang, ang Kongreso o ang isang kongresista, kailangan niyang i-endorse na sabihin niya, ito ay nakikita kong kaso na kailangan panagutan ng presidente. Maaari din ang iba sabihin, o sige, binibigyan ko ng pagkakataon ng Pangulo sa isang formal na proseso katulad ng impeachment na sumagot tungkol dito. So, kung ang tanong mo, MJ, ano yung mga pagbabago, naintindihan ko na maaaring ang ilang kongresista nagigipit, may mga, siguro, may mga pagkakataon na tinitingnan nila yung mga bagay-bagay, paano ba to? Pero ang importante rito, hindi naman to para sa isang distrito lamang eh. Hindi lang to para sa ating sarili. Ito ay para sa kinabukasan ng ating mga kababayan. Ito ay kinabukasan ng sambayanang Pilipino. Ang isang kasong final namin, binabanggit ko na yung PhilHealth. Alam mo, medyo malapit ang loob ko dyan. Nagkakaroon tayo ng kontribusyon. Naglalagay ng kontribusyon ng national government kasi doon sa mga senior citizens at saka doon sa mga sinasabi natin walang kakayahang magbayad. Kinuha mo yung pondo, nilagay mo sa national budget. Pagkatapos, ginamit sa flood control. So, isa tong bagay na ang laki ng epekto sa ating kinabukasan kasi di ba sa ibang bansa, sabi nga ni Dr. Tony Liachon, 10% ang babayaran mo kahit anong sakit mo, kahit anong klaseng pagkaka-hospital. Kung anong babayaran mo, 10% ka lang kasi yung insurance na binibigay ng gobyerno ay malawakan. Tinutulungan ka ng gusto. Dito sa atin ngayon, halos siguro 60% ang babayaran mo pag ikaw ay na-hospital sa isang sakit o sa isang problema na iyong kinakaharap. Itong pondong to, hindi dapat kinuha to eh. Imbis na dapat ginamit to palawakin ng programa, pagandahin to yung programa, hindi dapat ibinalik to tapos saan napunta? Flood control. Yan yung mga bagay na kailangan nating linawin. Yan yung mga bagay na kailangan nating pagtuunan ng pansin. Dahil hindi lamang ngayon yan. Sa darating na panahon, kailangan mailinaw at mailagay sa ating batas, mailagay sa ating budget, no, sa ating pag-aaproba ng ating pondo, na itong mga programang to, huwag niyong papakilaman dahil ito ay sa kapakanan ng bawat individual na Pilipino. Pero kung Mike, kung pagbabasehan po ang mga ginagawa ngayon sa Malacanang, parang wala lang din sa kanila itong mga ganitong hakbangin, kung Mike eh. Tingin mo, sir? Hindi ko masyado alam, MJ. Siguro sinasabi na wala, pero bakit naman ibablock nila? Kung talagang wala silang pakialam dito at sinasabi lang wala kaming alam sa mga naging korupsyon, eh bakit nyo pa hindi papayagan na mag-file ang Makabayan Black? Bakit nyo kami hindi papayagan mag-file? Di ba kung ito yung isang bagay na hindi naman dapat bigyan ng panahon o bigyan ng pagdiin, eh bakit ganun na lang ginagawa sa pagkitil ng boses ng mamamayan? Alam mo, MJ, nagkaroon ng survey ngayon, di ba? Yung sabi ng Tangier. Sabi nila, 68% ang lumalabas gustong maliwanagan doon sa impeachment case. Ako palagay ko, baka nga mas mataas pa dyan eh. Hindi ko rin alam. Pero ang aking palagay, lahat ng Pilipino gustong malaman, ano ba nangyari? Ano ba yung korupsyon na to? Saan ba nanggagaling to? Sino kumuha ng pondo? Paano ba yung mga programa? Yung Metro Manila Subway na wala dahil sa korupsyon. Maraming maraming nalunod dahil sa korupsyon. Maraming mga programa
ang hindi na tuloy. Kasama dyan ang South Rail, kasama dyan ang Panay Marsud, kasama ang iba't ibang programa dahil sa korupsyon. Yung PhilHealth, kinuha niyo yung pondo dahil sa korupsyon. So ang aking palagay, hindi lamang kami, kinakatawan namin ang sentimiento, kinakatawan namin ang pananaw, at kinakatawan namin ang galit ng bawat Pilipino na maliwanagan ng issue. Opo, Kong, kung babalikan po natin ang kasaysayan, ang impeachment proceeding po o impeachment process ang naging mitya ng EDSA 2. At parehas din po ang pinag-uusapan kong Mike. Pera pa rin ng bayan, korupsyon pa rin. Nagbabalik po ba, Kong, yung mga alaala na yon? EDSA 2 sa inyo? Actually, MJ, totoo yan kasi naalala mo yung EDSA 2, ang nangyari dyan, ayaw nilang buksan yung envelope. Parang ano yun eh, yung envelope on, sinasabi nila, yun yung pondo na nakukuha ni Pangulong Estrada dun sa Muslim Youth Foundation. So, ginagaranti niya yung isang loan na, sige, papautangin niya dahil may pera ako. So, nasa envelope yun, yung usapin na yun. Hindi nila pinabuksan yung envelope. Ito nga, may mismong ginagawa tayong paghain ng hinalakit natin at MJ, Admar, gusto ko lang linawin, walang ibang proseso. Kung ikaw ay Pilipino, kung ikaw ay nais mong malinawan, kung ikaw ay may hinanakit, kung ikaw may pananaw na may problema ang ating bayan, ang ating Pangulo, walang ibang proseso kundi ang impeachment process. Hindi ka pwedeng pumunta sa korte at magreklamo mo laban sa Pangulo. Hindi ka pwedeng pumunta sa ombudsman at magreklamo laban sa Pangulo. Ito lamang impeachment case. At sa pagkakataon na to, pag hindi pinayagan na madinig, mapakinggan, at maihain. At in fairness to the President, ito rin yung pagkakataong i-depensa niya yung sarili niya, sabihin niya, ito yung nangyari dyan, wala akong alam dyan, kung hindi ang impeachment process. Kaya yung binabanggit mo nung EDSA 2, hindi binuksan yung envelope, ngayon naman di pinapayagan ang pagkain ng protesta o paghain ng impeachment charge, pareho lang. Magagalit talaga ang taong bayan dyan. Kong, magkano ba ang pinag-uusapan ng EDSA 2 nung issue na yun? Di ba? By the millions lang. Ngayon, magkano na ba ang threshold ng korupsyon sa pambansang pondo? Nung mag-usap tayo sa EDSA 2, I would think about more than 1 billion kasi nandun yung usapin ng Muslim Youth Foundation, nandun yung tobacco excise tax. Actually, ang pondo lang natutuo doon ng pondo ng gobyerno is the tobacco excise tax of about 166 million. 166 million. Meron doon yung Muslim Youth, sinabi, kinukuha mo yung pera, nilalagay mo sa isang pondo for the Muslim Youth Foundation. So, mga 4 na charges yun against the President. Then, President Erap Estrada. Ngayon isang transaction lang, billion na kaagad ano sabi ni Saldico? 25 billion. Anong sabi ni Saldico? 2 billion a month. Yung tama rin na recently pinag-usapan sa Blue Ribbon Committee, sabi niya, nag-deliver ako doon kay Yusek Jojo Cadiz. Ang una, 200 million. Sabi ni Yusek Jojo Cadiz, akin na yung pera, i-deliver ko sa bahay ng Pangulo. Ang pangalawang sinabi niya, 800 million. Kinuha din ni Jojo Cadiz sa Tamarin, i-deliver ko sa Pangulo. Nagsabi si Yusek Bernardo, sabi niya, mali yung sinasabi ni Saldico sa speech ni Senator Ping Lacson. Ano sabi niya? Yung 52 billion daw na pinag-uusapan na pondong ibinigay kay Yusek Bernardo, yung 8 billion dineliver supposedly kay Trigib at kay Adrian Bersamin and Trigib Olivar. At ito yung supposedly binigay din kay Pangulo. So, ang kwento ni Senator Ping Lacson, niloko si Pangulo. Pero ang sinasabi ng mga tao, at yung dinasabi ni Saldico, hindi totoo yan. Dahil ang Pangulo mismo ang nag-utos na i-deliver yung pera. So, ang layo Ngayon, billion-billion. Grabe, organisado. Pati yung, sabi ko nga sa iyo, yung unallocated funds. Kanina, parang dinidiscuss ko, wag na tayo mag-usap ng maraming proyekto. Yun na lang Metro Manila Subway. Na sana by 2028 magagamit natin, nandyan na. Maibsan ng traffic sa ating lugar sa Metro Manila. Anong ginawa? Kinuha yung pondo doon, inilipat sa unprogrammed allocation, naglagay sila ng pondo, inilagay sa flood control. Inilagay sa mga proyekto na mas malaki kickback. So ito yung mga nakakalungkot, nakakagalit, na bakit ganito yung ginawa sa programa ng infrastruktura, puro korupsyon at hindi inayos ang mga programang ng gobyerno na makakatulong sa taong bayan.
Kung Mike, paano nyo po ba na-contact si Zaldico? Paano nyo ba pinaabot yung kanyang hangarin na patibayin po ang reklamo, yung people's impeachment na nyo pong inihahain? Tinanong din ako kanina dyan, MJ. Actually, nag-usap kami ni Congressman Saldico through an intermediary. Hindi ko na sasabihin kung sino, hindi ko na sasabihin kung paano kami nakapag-usap, pero malinaw dun sa nabanggit niya, willing siya noon sa Blue Ribbon Committee na magsalita at kung magkaroon ng impeachment case at siya'y pagbibigyan ng magsalita which is allowed by law, which is allowed by the rules of the House, pwede naman yan yung may Zoom, ay willing siya magsalita upang bigyan pang ng substansya, no? Substance yung binabanggit namin na corruption at yung delivery niya ng pera. Dapat pa ba maghintay ng impeachment hearing kung Mike? Pwede naman siyang magsalita. Marami naman siyang subscriber followers sa Facebook. In fact, inahanap yung mga statement niya ngayon. Last video niya, November pa. Lumipas na po ang New Year, lumipas na po ang Pasko. Asa na raw po yung mga pasabog ni former Congressman Zaldico? Well, MJ, sa totoo lang, yung mga video na ginawa niya is enough to be an evidence. Ang sinasabi lang ng gobyerno, hindi yan pwede kasi daw hindi under oath umuwi siya dito. Kaya nga sinasabi niya, yung binanggit naming kaso on graft and corruption and delivery ng mga SOP ay gawin niya ulit under the impeachment proceedings. At kung papayagan ng Kongreso, this will be under oath at magiging official to. Kaya yung mga additional pasabog, okay naman. Pwede naman siya magsalita pa kung ano pa alam niya. Pero batay dun sa ginawa naming kaso, sa mga sinabi niya, ay willing siyang magsalita under oath, under the rules, para magsalita dito. So, I don't think MJ kailangan niya pang idagdagan kung ano yung mga sinabi niya. Ang problema lang lahat ng sinabi niya, hindi pa to naging official eh. Hindi pa to nagkaroon ng tinatawag nating pagtatanong sa kanya. Ano ba talaga yan? Ano nangyari? For example, sinabi niya yung asukal, sinabi niya yung 2 billion a month, sinabi niya yung 25 billion. Hindi dapat matanong din siya. Paano mo mapapatunayan na ikaw nag-deliver ng 25 million, sa abong binigayan, sino mga taong involved? And that can only be achieved pag pinayagan siya sa isang official hearing ng ating Kongreso under an impeachment process. Kasi hindi naman siya pinayagan sa Blue Ribbon Committee. So dito, kung pinayagan siya, napakalaking bagay nito. Opo, last na lang kong sa akin, at saka baka magrato ako mamaya bago si partner Admar, baka raw makasuhan kayo, sir, ng harboring a criminal. Dahil kay Zaldico. Ano ba ng harboring a criminal? Ang layo niya. Baka naman lang kung katabi ko siya. Well, bahala sila kung ano sabihin nila. Pero paano ko siya ma-harbor no MJ, Admar? Paano yun? Ang layo-layo niya. Kung siguro katabi ko siya, sabihin nila harboring a criminal. Pero ang ibig lang sabihin niyan, pag ginawa nila yan, ayaw nila talaga matinig yung totoo. Ayaw nila maging official. No, to make it official, under oath, what Zaldico will be stating before the committee. And mind you, MJ and Admar, hindi naman yun nagsalita lang siya eh. Subjected siya sa pagtatanong, subjected siya sa kung anumang criticism or maybe comments, manifestations of the committee. So, hindi sa palagay ko ano yun, hindi ba yung committee, pag pinayagan nila, hindi lang naman si Zaldico na one way na magsasalta eh. E di, tirahin nila at sabihin nila kung anong hindi totoo at pagsusunod ni Zaldico at willing naman si Zaldico na umarap sa ganun. Congressman, si Admar po ito. Meron ako nakita kanina na hawak-hawak mo na brown envelope, may nakalagay yung pangalan ni Gutesa. Kumbaga, ano ba ito? Yung naging pinanumpan niyang statement sa Senate or maaari din ba siyang mag-witness din dito kagaya ni Congressman Zaldico sa impeachment? Well, Admar, yung kanina kasi, ito yung mga present evidence na hawak natin. Kung ano na yung mga lumabas, kung ano yung mga sinabi nila. So lahat ng to, iniipon namin lahat ng ebidensya. Kung napansin mo, Admar, no, MJ, napakaraming kaso yung binanggit natin na yung grounds for impeachment, of course, malinaw naman yun. Pero yung mga kaso ang dami na binanggit at pinaliwanag ng iba't ibang mga kasama natin tungkol dito sa impeachment case laban kay Pangulong BBM. So yung mga kanyang dokumento about Sergeant Gutesa, na, isa lang yon yung kanyang binanggit, pero madami mga
nakapaloob pa dun ng mga iba't ibang salita. If you're asking me kung meron pa siyang sasabihin na labas pa dun sa sinabi niya, hindi, wala namang ganun. Pero ito yung lahat ng mga lumabas, ebidensya, sa lahat ng kaso naming ilalagay sa Kongreso. Hindi na po ba siya nakikipag-ugnayan or kamag-anak man sa inyo po, sa grupo po ninyo? Sa huling narinig ko naman, Admar, in fairness, medyo wala namang problema sa kanya at sa kanyang buhay kasi di ba nung nagsalita si Congressman Saldi ko, medyo nagdelikado Natakot din ako doon para sa kanya. Pero mukha namang nagkalma na. I hope na talagang maayos naman si Sergeant Gutesa, and I'm sure and I hope na if there will be a formal proceedings, let's say in the impeachment or sa Senado sa Blue Ribbon, pwedeng maipili talaga at maitulak na ilitaw at ilabas si Sergeant Orly Gutesa. Opo. Doon po ako sa sa impeachment complaint nyo po. Ngayong araw po ba nakipag-ugnayan po ba yung opisina sa inyo na pwede nyo nang meron ba silang sinabi na pwede nyo tong ihabol sa Lunes, or dapat nga ngayong araw na ito, or naasan ba ang whereabouts ni kasi meron ako nabasa na binigyan ata ngayong araw na ito ng award o pagkilala si Garafil doon sa Taiwan. Actually, Admar, hindi ko masabi officially kasi hindi ko alam kung totoo, pero may mga sinasabi nila na, sige, pwede na kayo mag-file, tatanggapin na kasi may political pressure, pasensya na orderan lang kami. Hindi ko alam. I don't want to speculate, and ayoko namang ilagay sa masamang sitwasyon yung Secretary General's office. Pero ang malinaw sa akin, hindi nila tinanggap. So sa akin, may violation yun. Kung tatanggapin nila ngayon or sa Lunes, sige, okay naman yan. Pero hindi maganda yung nangyari kasi para hindi mo tanggapin yung isang impeachment complaint na sinabi ng Korte Suprema Ministerial, parang hindi naman tama. Doon lang po sa proseso sa impeachment, sir, para sa kaalaman ng lahat, considering meron na rin naging inilabas na desisyon, di ba, ang Korte Suprema. Ano pong mangyayari? Halimbawa po, sa Lunes, tatanggapin na, pati yung sa yung mga makakaliwang grupo, yung kanilang second impeachment, sa inyo po, third impeachment complaint. Ano po ang magiging proseso po nito? And sino yung pipili kung saan ang uusad? Well, Admar, napakaganda ng tanong mo. Actually, isa din sa mga bagay na pinag-usapan namin. Ang nakalagay sa Ligang Batas, at ito yung in-affirm na ng Supreme Court dun sa kaso ng ating Vice President, Sara Duterte. Ang sabi nila, pag may nag-file, ministerial immediate, ibibigay mo dapat sa Speaker's Office. Pagdating sa Speaker's Office, may 10 araw yan para iligay sa plenaryo. Yan ang sabi ng Konstitusyon. But under the House rules, within 10 days, pag binigay mo sa plenaryo, ang gagawin ng House, ibabato mo na sa Rules Committee. From the Rules Committee, i-agenda na naman nila yan, at pagkatapos, babalik sa plenaryo, at sabi na sa Ligang Batas, within 3 days, kailangan ibigay nyo sa Justice Committee. So, yung term na within, yun yung delikado ron. Kailan mangyayari? For example, tinanggap na ngayon yung, alam mo nung una, Admar and MJ, sinasabi ka, welcome lahat ng impeachment complaint ng yung una kay Attorney De Jesus, yung kay Macabal, tsaka sa amin. Sabi ko, okay lang yan. Pagdating ng committee hearing, pag-usapan natin. May consolidation yan. Issue ng Committee on Justice yan. O iti-take up ba yan one by one. So, para din niyang batas na tinitingnan lahat ng mga proposal, tinitingnan lahat kung ano yung mga impeachment complaint, and then they will judge on basis of the form and substance. Ang mabigat dito, tinanggap yung unang impeachment, pinadala sa Speaker's Office, yung 2 impeachment, doon pa lang sa pagpapareceive sa Secretary General's Office, hindi na nila ginawa. Doon ako na iba na ang aking pananaw. Ang aking pananaw ay yung unang impeachment ay isang kalokohan, isang scam, peke. Gusto nila, yun lang ang pumasok at yung 2 wag makapasok para pagdating doon sa Committee on Justice, which is already an initiation of an impeachment, yun na yung definition ng Supreme Court,
papatayin na nila. So, ito yung sitwasyon natin sa ngayon, Admar. Kung ito'y napunta na sa Speaker's Office, paano sa Lunes? Pwede ba kami mag-apply? O ito bang impeachment na final nila, immediately, i-refer sa Justice Committee. Immediately, ilalagay sa order of business ni Speaker at doon sa committee, doon sa plenary, ay i-refer na sa Committee on Justice. Ito yung mga nakakatakot na hakbangin nila. Kasi pag ginawa nila yun, of course, ang posisyon ko, ito'y labag sa saligang batas. At syempre, sa pangkalahatan, talagang kalokohan. Inunahan nila at inayos nila yung proseso para yung mga totoong impeachment case ay hindi makapasok. Nakikita nyo, baka ma-strike to na naman sila sa Korte Suprema. Oo, totoo yan, Admar. Pwede sila ma-strike sa Korte Suprema kasi nga, nung nagkaroon ng desisyon ng Korte Suprema, sinabi naman ng Korte Suprema, naintindihan namin politika yan, naintindihan namin may legal na proseso, pero higit sa lahat ay kailangan natin respetuhin yung sinasabi na sa ligang batas, yung esensya at espiritu ng probisyon ng ating konstitusyon na respetuhin yung proseso. Kunyari, may mga nag-file within 10 days, sa 10 araw, nag-file sila pare-pareho, pakinggan natin. Tingnan natin ano ba yung mga sinasabi. At batay din sa Korte Suprema, sinasabi nila, pakinggan nyo rin yung tina-charge ninyo. Kung sino yung ini-impeach ninyo, kailangan din siya magkakaroon ng pagkakataon na makapagsalita. Pero kung gagawin nila, para bang pumasok to, inuna to, tinapos, dinismiss, ay yung dalawang sumusunod na kay Makabayan at yung people's impeachment, hindi papalusutin, kalokohan yan. Opo. Halimbawa naman po na tanggapin pa rin nila, sa tingin nyo po i-consolidate ito? Kasi nung unang namin nakapanayam ang vice chair ng Committee on Justice, parang hindi ata hindi ko consolidate. Ano bang sinasabi po? Malinaw po ba na first come first serve yung unang yun talaga yung papausad or titingnan kung sino yung may substance ang or i-consolidate lahat? Malinaw po ba na sinasabi po yun doon sa patakaran po, Kong? Admar, ang sinabi kasi ng Supreme Court, ang tinuturing nila na first impeachment is when plenary refers it to the Committee on Justice. Yun na daw ang consideration. So, pagka yun ay ginawa nila at pagdating sa Committee on Justice hearing, sinabi nila, hindi, huli na tong dalawa, yun ang mabigat. Ngayon, kung ang gagawin naman nila, lahat ng mga referral isang beses lang, kunyari, yung 3 impeachment case ni-refer nila at the same time, doon sila magkaroon ng consolidation. So ito, Admar and MJ, usapin to ng ano ba ang gagawin ng Kongreso. Kung bababuin nila yung proseso, kung kanilang hindi irespeto yung espiritu at esensya ng saligang batas, mabigat yan, hindi tama yan. Pero sa totoo lang, I hope not, Admar MJ, pakiramdam ko ganun Kasi nung una pa lang yung palang pag-receive doon sa Secretary General's Office, kinulun nyo na. Paano pa yung mismong referral to the committee and hearing sa committee? Hindi ko nakikita. I hope I'm wrong, pero medyo masama ang pakiramdam ko dahil doon pa lang sa unang hakbangin ng hindi pagtanggap ng Secretary General's Office ng ministerial. Kahit saan ka pumunta ang opisina, Admar, MJ, pumunta kayo sa City Hall, pumunta kayo sa Office of the President, pumunta kayo sa Senado, gumawa kayo ng sulat, i-receive. May receive. Dito ko lang nakita sinabi, hindi kami pwedeng mag-receive. May ganun ba? So yan ang nakakatakot dito sa impeachment process ito. Wag na tayong lumayo. Example na natin itong Supreme Court po, Congressman. Kasi lahat tinanggap yung mga petition against kahit na nung 2023, 2024, 2025 na kanilang pag-question sa legalidad, tinanggap nila at magkakaroon na nga ng oral argument sa darating po na April. Yes, katulad na sinabi mo, Admar, tama yan. Wala akong nakikitang opisina ng gobyerno na hindi pwedeng tumanggap ng papel.
Ngayon ko lang nakita, and particularly on an impeachment process, na hindi tinanggap yung papel. Kasi di ba maghatid ka na sulat, may reklamo ka sa SecGen office, may reklamo ka kay Speaker, may reklamo ka sa Kongreso, ipareceive mo lang yan doon, kaya eh. Bakit dito hindi nangyari? So, ito yung mga bagay, no, MJ, na medyo, siyempre, nakaantabay tayong lahat. Ako mismo, nakita ko to na nagulat ako kasi nung tumawag yung mga bayan, sabi, sir, hindi kami tinanggap eh. Congressman, sabi ko, kung pwede ba yun, hindi kayo tinanggap? Hindi po eh. So this is the first time that I've observed or I've witnessed this kind of action by a government office o isang opisina ng gobyerno. Opo, pag-usapan lang natin yung unang impeachment complaint na umusad. Meron po bang sinasabi po sa patakaran or sa konstitusyon, patakaran sa impeachment, sa sa rules na mananagot ang, alam niyo, yung bogus o moro-moro na klase ng impeachment para lang makaiwas for at least 1 year na hindi siya masampahan ng kaso. Meron po bang malinaw doon, Kong? Yes, Admar. Malinaw na yan. Nagkaroon ng 3 Supreme Court decisions na tungkol sa impeachment. Nandyan yung Francisco decision sa Supreme Court. Nandyan yung Gutierrez decision sa Supreme Court. And itong kailan at napakalinaw na decision on the impeachment of Vice President Vice President Sara Duterte. Napakalinaw na ang dinescribe na Supreme Court at sinabi nga nila na of course political yan, of course legal yan, pero kailangan natin respetuhin ang saligang batas. Kailangan nating respetuhin ang proseso na idinikta ng saligang batas ukol dito. At hindi pwede yung ganyan na pwede bang maghain ng una na peke para lamang mailigtas yung isang opisyal ng gobyerno under an impeachment proceeding. Hindi rin pwede na pag nagsabay-sabay, sasabihin mo yung dalawa hindi pwede. Hindi, inaalaw yan. In fact, that decision, if I'm not mistaken, came from the Francisco Supreme Court ruling that multiple impeachment complaints within the 10 days, no, na sinasabi na sa ligang batas, pwedeng pagkaisahin yan at ayusin ang desisyon o ang ruling ng Committee on Justice. So, ito lahat malinaw. In fact, pati yung rights o yung karapatan ng charge. Now, for example, in this case, the President, hindi sinasabi na pwede lang namin iakyat ang impeachment. Magpirmahan kami at sabihin, impeach na ang Pangulo. Hindi. Binibigyan siya ng pagkakataon para sumagot, depensahan ng kanyang sarili, at ipaliwanag yung impeachment charge. So, I think, Admar, MJ, malinaw na to eh. Itong mga desisyon na nangyari. And in effect naman, tama talaga. Huwag natin babuhin ang saligang batas. Huwag natin babuhin yung ating konstitusyon na malinaw ang intensyon na magkaroon ng tama, maayos at respetadong proseso sa isang impeachment ng isang opisyal. So hindi na pwede itong political lang basta-basta, hindi naman ito pwedeng legal lang basta-basta, pero pagbalanse ng political, ng legal at respeto sa proseso ng ating saligang batas. Sakali man na yung isa lang na impeachment complaint ang umusad at didesisyonan ng plenaryo, pwedeng ireklamo ang buong Kamara. Pwedeng ireklamo. That is grave abuse of discretion. Na if you recall, Admar, doon sa kaso ni Vice President, may mga nauna eh. Pagkatapos ginawa nila, tinake up yung panghuli. At sabi ng Supreme Court, yung 3 nga nauna eh. Pwedeng pagsama-samahin yung pag-usapan yun at i-consolidate at bigyan ng chance si Vice President Sara Duterte tungkol dito. Pero hindi nga ginawa. Kaya sabi niya, balik yan. Tapos sinabi rin niya, hindi na pwede ito yung pipirma kayo ng 1/3. Hindi nyo naintindihan. Hindi lang pwede pirma kayo dahil politika to, kalaban natin pirma. Hindi. All these things have to, meron siyang procedure at kinikilala yung essence ng isang impeachment case that may naniniwala ka doon sa kaso, naniniwala ka doon sa proseso at alam mo yung kaso na isinasampa mo. May parusa po ba, Kong Mike? Kasi baka pwede nilang sadyain para mapahaba lang yung proseso dahil sa mag-aantay pa ng magiging desisyon ng Korte Suprema kung sila man ay marereklamo, parang ganun pa rin na parang na-delay pa rin nila yung proseso po. Alam mo, Admar, ang appreciation ko dyan,
we have three branches of government. We have the executive, the legislative, and the judiciary. As much as possible, ayaw ng hukom o ng judiciary na Supreme Court na makialam sa proseso ng eksekutibo or ng executive. Kasi syempre, separate branch of government yan. Pero, ang sinasabi din ng judiciary, huwag naman natin babuyin. Nandiyan kayo Kongreso, nandiyan kayo Senado, huwag natin itong bastusin ang ating saligang batas dahil lahat tayo nakabatay dyan. Lahat tayo nakasandal dyan bilang bayan. So I would think, Admar, na pag tinanong mo ako, may case ba dyan, pwede bang filean? Hindi ko sigurado at sa palagay ko, hindi eh. Pero yun lang, respeto sa proseso, isang malaking bagay na yun eh. As we define our society, as we define our systems, again, we go back. The respect for the executive, the judiciary, and the legislative. Nagkatawan ang proseso is the sole responsibility of Congress. Kayo ang may power of impeachment. Respetuhin natin yung proseso yun. Naintindihan naman nila may politika dyan eh. Naintindihan naman dyan may legal dyan eh. Pero ayusin naman. Huwag naman yung bababuhin lang natin. In the end, yung Supreme Court naman will always respect the decision of the legislative. Ang ayaw lang nilang nangyari, kunyari sa panahon ni VP Sara, tatlong impeachment. Biglang yung pang-apat, inakyat ninyo. Hindi nyo binigyan pagkakataon magdepensa yung tao. Sabi ng Korte Suprema, huwag naman. Ito yung saligang batas natin eh. Sa pagkakataon ngayon sa Kongreso, nag-file yung na. Actually, Admar, MJ, hindi nga ako nag-comment nung una dyan. Sabi ko, okay lang. Magsama-sama tayo. Pero yung pangalawa at pangatlo, hindi nyo tinanggap. Abay, ano yan? Pambababoy yan sa proseso ng saligang batas at ng proseso ng impeachment proceeding. Diyan pwede makialam ang Korte Suprema. Kong, last na lang. Meron kasing mga kumakalat ngayon na komento o parang sa social media na anything related to anything basta na-mention ng Duterte, basta na-relate sa Duterte, pag may mga petisyong inihain, less chances daw na pagbigyan. Kasi ganun daw yung trend. Kong, anong masasabi niyo po sa mga ganoon na kumakalat ngayon sa social media? Alam mo, hindi ako naniniwala dyan eh. Ako ang paniwala ko. And in fact, I think may lumabas na survey ngayong araw. Sabi, 68% kailangan magkaroon ng impeachment proceedings tungkol dito sa ating Pangulo at yung mga ginawa niya. Kasi ang paniwala ko, hindi naman to usapin na ng politika eh. Katulad na nabanggit ko kanina, yung PhilHealth, yung pondo tinanggal, nilagay sa flood control, yan ay concern ng isang Pilipino. Yung paghidlap kay Pangulong Duterte, na mayroon naman tayong gumaganang judiciary, no? May hukom na gumagana sa Pilipinas, sinurrender mo yung tao doon sa abroad. Tayo nga, pag nasa abroad yung tao, nagkaroon ng kaso, nakatutok yung ating mga embahada, nakatutok yung lahat na kailangan pagtulong para tulungan ang Pilipino. Ito, sinurrender pa. Concern ng bawat Pilipino yan. Yung pag-i-import ng asukal, pag-i-import ng sibuyas na tumataas ang presyo dahil nga nagkakaroon ng sinasabi nating sindikato tungkol dito, concern ng bawat Pilipino yan. Nung hindi natapos yung subway, Panay Guimaras Road, hindi natapos yung North and South Rail, concern ng Pilipino yan. So kami, yung pananaw namin, ito yung aming paninindigan. At naniniwala ako, MJ Admar, ito rin ang paninindigan ng bawat Pilipino. Ilinaw mo yan. Nag-usap tayo dun sa droga. Di ba sabi, pag hair follicle test ka, bakit? Hindi naman ito usapin lang ng tirahan eh. Pero pagka ang leader mo may problema, sinasabi may problema sa addiction o sa droga, baka mamaya mapag-rela tayo sa China dahil nag-init lang ang ulo niya o masama lang ang gising niya. So, in fact, the Constitution is very clear about it. Pagka incapable ka to lead health-wise, lalo pa to, mental health, pagka-droga, kailangan tayong magkaroon ng aksyon tungkol dito. So lahat na to, Admar, MJ, sa aking pananaw, responsibilidad pa nga ng bawat Pilipino na tanungin, alamin, ano ba nangyari sa bayan ko? Ano ba nangyari sa pondo namin? Ano ba nangyari sa kinabukasan ng ating bansa? Paano na yung magiging yung aking anak, yung aking apo?
Pag ang pondo ninanakaw, binubulsa ng mga politiko, hindi nilalagay sa edukasyon, hindi nilalagay sa medical, hindi nilalagay sa medical, yung health insurance, hindi nilalagay sa mga pangunahing transportasyon o yung mga infrastruktura katulad ng irigasyon sa magsasaka, concern ko yan. At concern ng bawat Pilipino yan. Kaya yung sinasabi lang, politika yan, o ganito yan, tabi natin yan eh. Lahat ng Pilipino involved dito. Lahat ng Pilipino gustong malaman to. At ang Pilipino, tayo, taong bayan, wala tayong ibang proseso kundi ang impeachment process. There is no other process provided by law and the Constitution. If you are questioning the President, hindi ka pwede, you cannot go to the Ombudsman. You cannot go to the Regional Tri-Court. The only process is the impeachment process provided by the Constitution, and this is being filed by us in Congress. Gusto namin malaman ang katotohanan. Gusto namin hinto ang korupsyon. Gusto namin ayusin ang kinabukasan ng kambayan ng Pilipino para sa aming mga anak at sa aming mga apo at sa kinabukasan ng mga darating pang Pilipino sa darating na panahon. Kung batiin mo naman ang mga viewers ngayon sa Hong Kong, sa Singapore, sa Japan, sa US, pinsan ko sa Germany, nanunood din po sa inyo ng live. Nakatutok po ang overseas Filipino community. Hindi pa kasama dyan yung mga kababayan natin nagpupuyat sa Nightline News nationwide, sir. Yes, MJ, sa ating po mga kababayan, no, sa inyo po lahat dyan, ginagawa po namin ang lahat para ituwid ko ano man ang nagiging problema sa ating bansa. Ang nakikita po namin may problema talaga ang Pangulo ng ating bansa sa ngayon at ang nakikita natin na korupsyon, ang masamang pamamalakad ng ating gobyerno. Pero ang proseso pong ito, hindi naman lang basta-basta nagsasabi tayo na may mali ka, may problema ka. Binibigyan natin siya ng pagkakataon sumagot. Ano ba ang katotohanan sa korupsyon? Totoo ba na tumanggap ka ng pera? Totoo ba na ginagawa mo ito sa budget natin? Nais po natin sa ating bansa na sana wala ng OFW. Sana wala ng tatay o nanay na alis sa bansang Pilipinas para magtrabaho, para buhayin ng kanilang pamilya, pag-aralin ng kanilang anak, at magkaroon ng magandang kinabukasan. Ito yung pangarap natin sa ating bansa. Mayaman po ang bansang Pilipinas. Yung ibang bansa, walang bukid, walang tubig, walang natural resources, pero mayayaman sila. Ang Pilipinas lahat po nandyan. Napakaganda ng ating bansa. Ang mali po yung pamamalakad ng ating gobyerno. Hindi ho perpekto, maraming dumaan na gobyerno, pero kailangan rin po nating itama ito eh. Yung korupsyon na narinig ninyo, bilyon-bilyon. Sa Kongreso, sa Senado, bilyon-bilyon. Ang flood control, ghost projects. Nais po namin kahit papano magkaroon ng pagbabago. Alam ko po na ito inyong adikain at inyong pangarap. At kung inyo pong papayagan, kami po ang kakatawan sa inyong adikain, sa inyong pangarap at sa inyong galit.